po. Alam ninyo ha. Hindi, kanina galing kami ng Department of Justice dahil sumuporta tayo doon sa ating mga kapatid na banateros dahil kanina nag-subscribe sila, sumumpa sila dyan sa Department of Justice doon sa patawang demanda. Patawang demanda ni Trillanes na hindi naman siya pumunta. Utang ina, kala ko katapang-tapang ng tao na yun. Nagpunta pa ako roon para makaharap ko lang siya. Utang ina yun. Ni anino niya, hindi nagpakita raw. Yabang-yabang yan, di ba? Ang tapang-tapang niyan. O, siyempre, nagsama-sama lahat ng mga pasakit sa ulo. Lahat ng mga sakit sa ulo ng Pilipinas, ng gobyerno ng mga magnanakaw at mga kawatan, nandiyan dyan sa DOJ kanina. Kompleto ang Banateros Brothers kanina dyan sa DOJ. Kasama namin ng 18 Marines. Kasama namin si Jay Sonza. Tapos nandiyan din sila Kati Binag. Lahat ng mga idinimanda nitong tarantadong sundalong kanin na ito na hindi nga pinaniwalaan dyan sa Caloocan. Kaliit-liit na lang ng Caloocan. Iilan na lang mga botante dyan, hindi niya pa naloko. Mantakin mo, hindi naman matatalino mga tao dyan, hindi niya pa nabola. Tangina, ganyan siya katanga. Oh, sabi ko sa inyo, kahit sanggol, hindi maniniwala sa kanya. Wala nang isip yung sanggol, ha. Oo, hindi pa maniniwala sa kanya. Sino yan? Tangina, Trillanes, tanga yan. Oo, mga bossing. Nako po, at talaga naman, nagpunta kami doon, talagang inaantay namin kung nandoon siya. Kasi di ba 18 Marines yung ilan doon, mga kasama niya sa Magdalo. Gigil na gigil sa kanya, baka kagatin yung mukha niya tsaka yung pisngin niya noon eh. O hindi nagpakita ang ulol, takot naman pala yan eh. Demanda ng demanda tapos hindi a-attend. Ano yun? Ang inapuros lang, payabang lang sa TV, payabang lang sa interview. Mayapang lang mag-aakusa, pero kapag kahaharapin na siya ng mga akusahan niya, takot na. Eh kaya naman matapang yun eh. Noong nagpakita ng warrant kunyari na ewan ko pinagawa yata niya yun sa likod bahay lang nila eh. O nagpakita yun ng warrant pumunta dyan sa Senado, kaya matapang dahil may kasamang NBI eh. Pero pag sarili lang niya, naihinga sa salawal yan eh. At syempre, grab ko na rin yung opportunity para magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat sa Department of Justice dahil ako sa totoo lang, malaki ang tiwala ko pa rin eh sa hustisya sa Pilipinas. Naniniwala ako na ang mga korte sa Pilipinas, pati ang Fiscal's Office, naniniwala ako na matitino pa rin mag-isip yung mga karamihan dyan. Siguro, sa dami nila dyan, siguro may mangilan-ngilan na naiimpluwensyahan, na takot, walang betlog, pero ibang klase. O nabibili pa rin ako kasi kahit na ganyang kalaki pressure, kahit na hawak nila lahat, nagpa-function pa rin ng matino ang Department of Justice kahit na medyo, alam mo na, parang hindi tayo nagtitiwala, di ba? Tapos ultimong yung Department of Justice, di ba? Yung kanilang head na si Vida. Parang wala nang tiwala sa hustisya sa Pilipinas, walang tiwala sa korte sa Pilipinas, walang tiwala sa Supreme Court. Na sinasabi nila na wala daw kakayanan ang Pilipinas na magbista o magdinig o mag-judge sa kaso ng human rights violation or crime against humanity. O parang sila mismo minamaliit nila yung mga korte, pero may mga mangilan-ngilan pa rin dyan na independent mag-isip. At I would like to congratulate and thank yung aking mga abogado dyan sa yung mga abogado kong mga magagaling kong magaganda at malulupit kong mga abogado. Oo, ang gaganda, ang tatapang pa. Kasi na-dismiss po yung ating kaso. Yung sedition, inciting to sedition na isinampa sa atin ng bobo, inutil, walang kwenta, at pangit, masama ugali, satanas, demonyo, mukhang tae na si General Torre. General Cleaner Torre. Kasi nagsampayan siya ng kaso sa mga ng inciting to sedition, rebellion. Nung una sila Banat Bay, na-dismiss din 'yan. Dahil sabi nga ng ating mga korte at ang ating mga piskal, kung ikaw mayroon kasi ang desisyon ng Korte Suprema na kapag ka ikaw ay taga-gobyerno ka, dapat hindi malambot ang puso mo. Kailangan makapal naman ang mukha mo, Torre. Bakit nasasaktan ka sa mga sinasabi sa'yo? Totoo naman. Alam nyo. Kaya ngayon, hiniwalay ni Torre sa akin. Sobrang galit niya sa akin, mga bossing. Nung na-dismiss yung kanila Banat Bay,
Nung na-dismiss yung sa ibang mga sinampahan niya ng kaso ng sedition or inciting to sedition, na-dismiss na yun eh. Hiniwalay niya ako. Solo. Oo, solo yung final niya sa akin. Sobrang galit niya. Solo yung i-final niya sa akin. Tapos, na-dismiss na yun nung una. Nag-motion for reconsideration pa si tanga. Yun na nakakatawa. Sa kanila banat pa hindi siya nag-motion for reconsideration, sa akin lang nag-motion for reconsideration siya. Pero with our good faith sa batas sa Pilipinas, marami pa rin talagang nag-iisip ng matino at marami pa rin talagang matitino. Hindi lahat talaga diyan sa DOJ ay mga loko-loko. Marami diyan, baka nga karamihan diyan, baka majority diyan, at least mga 99% ng mga tao dyan ay nag-a-adhere pa din sa konstitusyon. So, ayun, na-dismiss yung ating kaso. Maraming salamat. 2 beses po na-dismiss. Yung una, yung kanyang initial na demanda, and then yung pangalawang demanda niya, yung kanyang motion for reconsideration ay ganun pa rin. Isa lang ang desisyon, dismiss, malaya, si Boss Dada. Salamat. Salamat sa hustisya sa Pilipinas. Umaandar pa rin. Tiwala pa rin tayo. Ngayon, hindi natin sasabihin wala nang hustisya sa Pilipinas, meron pa rin. Hindi man siya 100% na talagang reliable, pero masasabi natin na gumagana pa rin. May pag-asa pa ang bayang Pilipinas. It's a good sign na kahit na tayo pinipilit na patahimikin, na kahit na tayo ay pinipilit na gipitin, ay kahit papaano ay umaanib pa rin sa atin ang katarungan. Maraming salamat mga bossing. Tawan-tawa lang ako kasi alam ninyo, nabasa ko yung mga inirereklamo sa akin ni General Torre. Lahat daw ng mga pinagsasabi ko sa vlog ko, lahat daw ng mga pinagsasabi natin, pagmumura natin sa kanya, pagtawag natin sa kanya na pangit, pagtawag natin sa kanya na bobo at tanga, mantakin mo isinumbong niya. Ano ka bata? Walang iya ka, nangahamon ka ng boxing kay Basti, tapos mumurahin ka lang, iyaking ka. Katarantaduhan naman talaga yung mga pinaggagawa mo dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound noong kinubkob nyo yung 16 na araw. Kundi ka ba naman tanga? Meron ka pa mga gadget na pinagagamit? Wala ka naman nakitang hindot ka. Ngayon mga bossing, alam ninyo, isa lang talaga kung sinabi ko na si General Torre ay gwapo, matipuno at matalino, palagay ko nakulong ako. Baka doon ako nakulong. Kasi ibig sabihin lahat ng mga pinagsasabi ko doon totoo. Hindi niya pwede sabihin na fake news kasi nung sinabi kong pangit siya at mukha siyang daing na bangus, ay hindi pala, daing na pusit. At nung sinabi kong huwag ka na mag-isip, wala ka na mag-isip. Noong sinumbong niya yon, sinabi nung piskal, mukhang totoo naman. Hindi naman fake news yan. Kasi kung sinabi ko doon na matalino ka, pogi ka, mabait kang tao, sa langit ka mapupunta, baka nakulong ako kasi sigurado fake news yun. Walang hiya ka. But anyways, maraming salamat sa aking mahigitin ng mga abogado. Maraming salamat doon sa nagdesisyon, hindi lang 1 beses, 2 beses. At saka gusto ko lang sana bigyan ng mensahe. Ito si General Torre. General Torre, huwag ka naman epal kasi. I-expect mo yan kapag gumawa ka ng kadimonyohan, gumawa ka ng katarantaduhan, i-expect mo yan na magagalit sa tao. Alam nga naman, gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, naman kagalitan ka pa. Ganyan nga itsura mo, alam nga namang ka pa. Alam nga naman magalit pa sa iyo kung maganda ginawa mo. Hindi ka naman kilala ng taong bayan eh. Hindi ka naman kilala kung sino ka. Bago ka maging director ng Region 11 ba yan sa yung buong Davao. Bago ka naman maging director diyan, nanggaling ka naman sa mga katarantaduhang mga kaso talaga dito sa sa Pilipinas. Diyan sa NCRPO, yung alam mo yun, yung si Boy Bangbang, yung si Boy Kasa. Pinadrino mo yun. Tapos napahiya ka, nagbitaw ka, nagpunta ka sa southern part ng Pilipinas. Diyan yata sa Leyte. Samar, kasaman diyan. Na persona non grata ka pa. Wala ka naman matinong ginawa talaga. Tapos nagpunta ka ng Davao, ginulo mo yung Davao City, ginulo mo yung Kingdom of Jesus Christ. Naging naging pansamantala kang ginawa ka nilang PNP chief dahil sa kasipagan mo. Ano pa pinaggagawa mo? Sinira mo ang pinadala mo pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Walang hiya ka. Tapos naging binigyan ka naman ng pabuya ng pamahalaan. Ginawa kang PNP chief. Yun nga lang, mas matagal pang naglihi yung aso namin kesa sa tinagal mo na PNP chief dahil napansin nila matindi tama sa utak nito. Kaya yun, ginawa kang aso. Ngayon, dati kang general, 4-star general, ngayon ginawa ka na lang tagalinis, general cleaner ka na lang. Tapos ngayon, gusto pang umepal, nagre-recon, nag-ano ka pa, nag-presenta ka pa.
na huhuli kay Bato de la Rosa. O ngayon napahiya ka. Hindi pinansin yung ano mo, kaipalan mo. Hindi pinansin yung yung pagpepresenta mo. O baka naman magalit ka na naman. Wala ka mang ginawa mabuti. O kung siguro ginawan ka na mabuti, meron kang Nobel Prize. O pinarangalan ka ng Vatican bilang pinakamabait na tao sa buong mundo. Alam ka naman may magalit sa'yo. Wala. Marami kang ginawang kabulastugan kaya may magagalit sa'yo. Kaya kung halimbawa murahin ka, isumpa ka, sabihin sa'yo na kaya pala ganyan ang itsura mo dahil sa sobrang pangit ng ugali mo, nagmanifest sa mukha mo, ka na magalit. Totoo man yun. Hindi mo makamukha si Piolo. Mukha ka naman talagang patay na kuko. Kaya wag ka na magtampo, magtrabaho ka na lang, wag ka na magpapansin. Binigyan ka pa ng pag-asa, ginawa ka ng tanga. Ayaw mo mag-resign bilang general, bilang 4-star general Tapos inalok ka ng posisyon diyan sa MMDA, tapos tinanggap mo, tapos ayaw mo mag-resign. Ano 'yun? Ayaw mag-resign, automatic pag tumanggap ka ng ibang posisyon sa gobyerno, ganun ka puro lang utak mo ayaw pa rin daw niya mag-resign, di pa rin naman daw siya nagre-resign. Siya pa rin daw PNP chief. Pwede ba yung PNP chief ka na, tagalinis ka pa na kalsada? So ayun mga bossing, wala kang ginawa matino. Lahat ng ginawa mo puro kabulustugan. Baka may nagawa ka rin mga mangilang-ilan. Pero wala, sabi pa rin asawa mo, paldo ka pa. 'Di ba? Paldo. Wag ka na magtrabaho ka na lang diyan, focus ka na lang diyan, tapos yung mga kaso mo na kakaharapin at kinakaharap, yung focus ka na lang doon. Huwag ka na sampa-sampa ka pa ng kaso dahil maraming nasabi sa yung kasamaan ng ugali mo, totoo naman. Pero hindi yan na pag-uusapan natin. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo lahat, sa inyong suporta. Nagpapasalamat ako sa tulong ng aking mga mahuhusay na mga abogado. Magkakaroon na nga sila ng law firm, ang Banateros Law Firm. Kasi puro Banateros yung kliyente nila Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat, SMNI, sa inyong pagtulong sa amin mga Banateros. At talagang hindi kami tatalikod sa aming prinsipyo at hindi namin tatalikuran ang pagsiservisyo sa bayan, paghahatid ng mga malulupit na mga komentaryo. Mas sasaktan pa natin. Kung nasasaktan pala sila, mas lakasan pa natin. Mag-follow po kayo sa ating mga Facebook page, YouTube, lahat. At i-like, i-share ninyo. Dahil itong mukhang ito, yan ang panaginip nila. Pag nakikita nila yung mga mukha na yan, sigurado ako mananaginip sila. Siyempre, congratulate po na natin ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming